Mariing itinanggi ni Cavite Governor John Vic Remulla na sangkot ang kanilang pamilya sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa kanyang Facebook post, nilinaw ni Governor Remulla na hindi na pag-aari ng kanilang pamilya ang sinasabing island resort sa Cavite na umano'y ikinonvert sa isang POGO hub. Ayon kay Governor Remulla, taong 2018 pa nang mabenta ng kanilang pamilya ang Island Cove sa Kawit. Pinatawan ng Ombudsman ng hanggang 6 na buwang suspensyon si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 2 iba pang opisyal ng kanilang munisipyo. Kasunod yan ang inihaing reklamong administratibo ng DILG kaugnay sa iligal na operasyon ng POGO sa Tarlac na sinalakay noong Marso. Mismong si Guo raw ang nag-apply ng clearance para maipatayo ang mga gusali sa land developer na siya mismo ang presidente. Nakatutok si Joseph Moro. Ni Governor Remulla ang pahayag kasunod ng mga kumakalat na ulat sa social media na sangkot umano ang nasabing island resort sa POGO operations. Hinamo naman ng opisyal ang sinumang makapagpapatunay na sangkot ang kanilang pamilya sa nasabing POGO establishment at nangakong bibigyan niya pa ito ng 10 milyong piso. Hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo. Yan ang itinataw ng Ombudsman laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Municipal Officer Aden Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edin Ocampo dahil umano sa illegal na operasyon ng POGO sa lugar niya. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa Ombudsman dahil sa umano'y pagpayag sa illegal na POGO operation ng Hongseng at Sun Juan sa lupa ng Baufo Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Noong March 13, ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Baufo kung saan nadiskubre ang operasyon. Ayon sa DILG, si Guo raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Baufo at nag-imbita ng mga negosyante doon noong 2019. Straight to the point na tayo dahil paniguradong medyo kakabahan kayo sa topic natin ngayon, ha? At bakit kakabahan? Well, ito lang naman ay dahil base sa statement na ipinost ni Ding Velasco. Ay dyan ay ipinaparamdam niyang hindi naman talaga sa Bamban dapat matakot ang mga Filipino, kundi sa mismong lugar sa Cavite. Yes. Samuel Martires na pirmado noong May 31, sabi nito, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at 2 iba pa para hindi nila maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Si Senador Risa Ontiveros sa nag-iimbestiga kay Guo sa Senado ang sabi nararapat lamang na suspindihin si Guo. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon daw sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa POGO sa Bamban. Malinaw daw na may koneksyon si Guo sa POGO na nasa likod ng umano'y hacking at paninik. Mga kapopong at ang tinutukoy ng aniding dyan walang iba kundi itong super laking POGO na nasa Cavite mismo. Actually, kung isa-summarize kasi natin itong mga ipinost ni Ding, ay dyan ay malalaman natin na itong POGO na ito kayang maglagay ng approximately 20,000 na mga Chinese. Which is ang nakakatakot kasi dyan, papaano kung mga Chinese na nasa military age of 25 years old, up to 40 years old pala ang nandyan? Or in short at upang hindi na rin kayo malito parang ang ipinapaunawa dyan sa post na yan, ay papaano kung ang karamihan pala sa mga Chinese na nagtratrabaho dyan sa POGO na yan Papaano kung hindi lang pala mga ordinaryong Chinese, kundi mga sundalo pala ng China na nagkukunwari lamang na mga trabahador? Well, may point naman, di ba? Pero ang malaking tanong ngayon posible ba talaga mangyari itong post ni Ding Velasco na ito? Oh, yan ba isang katang isip lamang? Anyway, actually ganito kasi yan. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ang isa kasi sa mga Chinese na inimbestigahan ng mismong Amerika noon walang iba kundi itong Chinese na ito, na ayon naman sa Amerika at please correct me if I'm wrong, ay miyembro pala ito ng sandatahan ng China. So nakakatakot isipin, di ba? Na kung itong POGO na nasa Cavite ay kayang maglagay ng halos 20,000 na mga Chinese, papaano kung ang ilang libo pala dyan mga sundalo pala talaga ng China? At papaano kung ang mga dokumentong ipinasa nila dito sa Pilipinas para makapagtrabaho papaano kung hindi pala mga totoo at ginawan lamang ng paraan upang maitago lamang ang totoong mga background nila? Well, medyo nakakatakot yan, di ba? At kung totoong mismong ang PNP ay hindi rin basta-basta nakakapasok dyan sa lugar na yan, so malalaman ba talaga natin ang totoong nangyayari dyan sa lugar na yan?
Kung doon nga sa Bamban merong mga hidden tunnels na ginawa, what more pa kaya dyan sa Pogo na nasa Cavite? Na alam nyo naman siguro na mas malaki kesa sa Pogo na nasa Bamban? Well, may point naman, di ba? Anyway, dahil nga dyan sa post ni Ding, at dahil rin sa rami ng nagpo-post ngayon patungkol sa Pogo na nasa Cavite, ay actually nabigla tuloy ang mga nakatira sa Cavite. Noong biglang after several months na walang post itong si John Vic sa kanyang page, ay bigla itong nag-post kahapon patungkol sa mga paglilinaw or explanation regarding dyan sa Pogo na nasa Cavite. Well, kung hindi kasi ako nagkakamali, and please correct me if I'm wrong, ay ito kasing kinatatayuan ng super laking Pogo na ito Dati itong Island Cove na under naman ng pamilya ni na John Vic, which is nabalita naman noon na naibenta na ito ng ilang bilyong piso sa di umano'y mga grupo ng mga Chinese businessman. Actually, kahit anong research ko kasi sa internet hindi ko makita ang mga eksaktong pangalan noong mga Chinese businessman na yan. Pero posible kayang in the future isa-publiko na nila kung sinong mga Chinese businessman itong pinagbentahan nila ng lupang kinatatayuan dati ng Island Cove, na ngayon ay isa sa pinakamalaking Pogo sa Pilipinas? Anyway, ang question ulit ano ba talaga ang mangyayari sa Pilipinas kung ang lahat ng Pogo dito sa bansa hindi na payagang mag-operate or i-close na lahat? Actually, ganito kasi yan at pagbasehan natin itong sagot ni Vico Soto sa interview niya kay Ted. Sinabi ni Vico na totoong milyong-milyong piso ang kinikita ng LGU dahil dyan sa mga Pogo na yan. Pero sabihin mang malaking pera ang kinikita mas malaki naman daw ang social cost o epekto nito sa komunidad. Actually, may point naman dyan si Vico sa kung bakit ang lahat ng Pogo sa Pasig City ipinatigil na niya lahat. Pero bukod kasi sa bilyong piso na kinikita ng Pilipinas dyan sa mga Pogo na yan, ay ang totoo kasing nakakatakot Papaano kung totoo ngang front lamang yang mga Pogo na yan ng totoong plano ng China sa Pilipinas? At papaano kung totoong ang karamihan ng mga Chinese na nagtratrabaho dyan Papaano kung mga sundalo pala talaga ng China? Well, kung ang mga kapulisan nga hindi basta-basta nakakapasok dyan sa Pogo na nasa Cavite, ay parang ang weird, di ba? Teritoryo ng Pilipinas pero ang nag-aastang hari mga taga-China? Papaano kung ang mga spy devices ng China nasa Pogo na yan sa Cavite at wala naman talaga sa Bamban? Pero wait lang Please correct me if I'm wrong, pero di ba 2018 sinimulan gawin yan? 2018? Anyway, ang tanong ko naman sa inyo ngayon para ba sa inyo ay dapat nang ipasara ang lahat ng Pogo dito sa Pilipinas?